Matapos nga niyang patayin si Yoshi ay agad itong nagtungo sa underground, habang iniisip na hindi niya pwedeng gamitin ang mukha ni Yoshi pero kailangan niya pa din umanong subukan makahingi ng pass at kumatok nga ito sa isang pintuan. Pero wala namang sumasagot matapos siyang kumatok, kaya iniisip ng ating bida kung ang sound insulation ba sa mga kwartong ito ang dahilan o sadyang walang tao sa loob. Kaya naman pinagsusuntok niya ang pintuang ito dahilan upang magdulot ng sunod-sunod na kalabog at ingay. Ilang sandali pa ay nagliwanag ang berdeng ilaw kaya naman nagulat ang ating bida, at unti-unting bumukas ang pintuan, kung saan makikita itong si Kuriyama na mukhang masyado ang galit dahil sa ginawa ng ating bida. Napamura nga ang ating bida nang makita niya ang dalawang ito sa loob ng opisina habang ang babae ay nag-aayos pa ng damit samantala si Kuriyama naman ay nakabukas pa ang mga butones. Iniisip nga ng ating bida na naabala niya ang mga ito habang nag-plok-plok sila. Kaya bigla pa siyang naawa kay Yoshi dahil ganito daw pala ang gawain ng babaeng ito. Samantala nagagalit namang tinanong ni Kuriyama kung hindi ba alam ng ating bida na may doorbell sa kanyang pintuan, iniisip nga ng ating bida kung maniniwala ba ito pag sinabi niyang nakalimutan niya. Kaya naman humingi na lang ito ng paumanhin at hindi niya daw alam na may doorbell pala sa mga pintuan dito, dahil sa ito din ang unang beses siyang nagtungo dito. Tinanong nga nito kung ano ang sadya ng ating bida sa pagpunta niya dito. Sinabi naman niya na nais niya sanang magpaalam upang makabalik siya sa downtown, at sinabi nga nito na ilang araw ka palang nakadestino dito gusto mo nang mag-leave. Nagkunwari nga itong malungkot at sinabing ngayong araw ang ika-7 araw ng kamatayan ni Noji at nais ko sanang ipagluksa siya, habang iniisip na wala siyang maisip na ibang dahilan kundi ang sinabi ni Kalbong Yoshi. Bigla namang lumapit ito sa ating bida at sinabing hindi ko alam na ganyan ka pala kaloyal na tao. Sabay tinanong kung alam ba ng ating bida ang Romance of the Three Kingdoms. Iniisip nga ng ating bida kung isa itong paraan upang masubukan ang kanyang identity tulad na lang sa 666 na expression sa Kathay, kaya naman sinabi na lang niya na konti lang ang alam ko sa kwentong yan. Dito nga ay sinabi nito na ang mga taong may pag-aalinlangan sa bawat bagay o kaninuman ay naghahangad na magkaroon ng seryosong relasyon upang makasama nila sa sarap at hirap, kaya naman daw si Kaukau ay malaki ang respeto kay Guan Yu. Pero ang ating bida ay mukhang may pag-aalinlangan sa sinasabi ng gagong ito. Ilang sandali pa ay sinabi niyang ganito ang bagay na hinahangad niya kaya naman kung papayag ang ating bida na makasama siya sa sarap at hirap ay hinding-hindi niya umano pagtataksilan ang ating bida. Kinilabutan nga ang ating bida sa mga sinabi niya at iniisip kung bakit ang lalaking ito ay tila bakla naman na kung magsalita. Para makaiwas nga ang ating bida sa kanya ay ngumiti na lang ito at sinabing, sige pag namatay ka ay dadalawin din kita sa ika-7 araw ng pagkamatay mo. At natulala na nga lang ang dalawa with negative emotion dahil iniisip ng mga ito na hindi naunawaan ng ating bida ang nais niya. Sa galit nga nito ay nagtungo siya sa kanyang computer upang ibigay ang pass na hinihingi ng ating bida, habang iniisip na baliw na yata ang taong ito dahil hindi naman daw ang pagdalaw sa libingan niya ang nais niya mula sa ating bida. Ilang sandali pa nga ay approved na ang paglabas ng ating bida sa base na ito, at sa galit pa din nga nitong si Kuriyama ay tinawagan niya ang isa sa mga tauhan niya at inutusang hukayin ang libingan ni Hiroshi Noji at durugin gamit ang latego, kaya naman natulala at hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nasasaksihan. Pero iniisip din ito kung magbibigay pa daw kaya ng negative emotion si Hiroshi Noji kahit patay na ito. Sinabi naman ni Kuriyama na magbabayad ang ating bida dahil masyado daw itong arrogante, at hindi niya daw makakalimutan kung paano siya napahiya ngayong araw, pero pag nais pa daw bumalik ng ating bida sa kanyang opisina ay pindutin na lang niya ang doorbell, mukhang may pagnanasa pa nga. Pero inilabas lang naman ng ating bida ang kanyang aura at sinabing huwag kang mag-alala hindi na kailangan ng doorbell na yan, inatake niya nga ito gamit ang spirit swords niya. Kaya naman napapatanong ito sa kung anong nangyayari pero wala na din itong nakuhang kasagutan dahil mabilis siyang pinatay ng ating bida gamit ang spirit swords niya. Habang ang babaeng ito naman ay na-realize ng ang ating bida umano ang 9th Dragnet pero iniisip pa din ito kung bakit may dalawa itong spirit swords. Sinabi nga ng ating bida na nagsinungaling siya dito, dahil hindi naman daw siya magluluksa para sa kanya sa ika-7 araw ng kamatayan niya. Habang iniisip na ilang araw na siyang nagpipigil sa pagpatay sa mga ito dahil hindi niya alam kung spy ba sila ng Dragnet o talagang miyembro lang ng Kamishu, sura na daw siya sa hierarchy ng Kamishu, pero matapos umano ang araw na ito ay babalik na siya sa normal niyang buhay. Dalawa na nga lang daw ang maaring humadlang sa pag-alis niya ngayon ito ay sina Matt Ori at Tak Ashima.
Pero dahil wala naman si Matt Ori sa base na ito ay si Tak Oshima na lang ang iisipin niya, habang ang babaeng ito naman ay tinatanong kung sinong demonyo ang ating bida. Kaya naman napatanong din ng ating bida kung bakit lahat na lang ay pare-parehas ng tanong sa kanyan, kaya naman kailangan niya daw mag-isip ng isasagot kada tatanungin siya ng ganito. Ilang sandali pa nga ay binaba niya ang visor ng kanyang sombrero at sinabing ako ay ang legendary man na may taglay na talento at kagwapuhan, pero hindi daw ito tama, kaya tawagin na lang nila siya bilang Iron Fist of the Laboring People o ang kamay na bakal ng mga manggagawa. Pero paano daw siyang tatawaging Iron Fist ng babaeng ito? Hindi niya naman ginamit ang mga kamao niya upang patayin si Kuriyama. Kaya naman nainis ang ating bida at sinabing pangalan ko lang yun pero hindi ibig sabihin ay gagamitin ko ang kamao ko sa bawat pakikipaglaban ko. Masyado kang madaming tanong, hindi tayo makakapag-usap ng maayos pag ganito. Pero bigla namang hinugot ng babae ang isang pin mula sa kanyang buhok, na napansin din naman ng ating bida kaya naman mabilis niyang naiwasan ang sneak attack nito na nagdulot ng malaking pinsala sa pader. Nang makita nga niya ang pinsala sa pader ay sinabi ng ating bida na masyado itong makapal, kaya naman pala walang kumikibo ng kumakatok ako, samantala muli namang umatake ang babaeng ito habang sinasabi na hindi ito ang oras upang isipin mo kung gaano kakapal ang pader na yan. Nang makita nga ng ating bida ang pag-atake niya ay naisip niyang merong espiritu ang kanyang sandata, at naglalabas ito ng kakaibang powder kaya hindi umano mainam kung lalabanan niya ito ng harap-harapan. Ginamit nga niya ang Divine Water upang harangan ang atake at powder na nilalabas nito, habang ang babae naman ay mabilis na nagtungo sa kabilang direksyon. Kaya naman napapaisip ang ating bida sa kung bakit ito patungo sa kasalungat na direksyon ng pintuan kung nasa panganib na ang kanyang buhay, hanggang sa ma-realize niya na ang pupuntahan nito ay ang lamesa kung saan may alert system na nakakonect sa buong base na ito. Ginamit nga niya ang Thunderbolt habang sinisigaw na huwag mo nang subukang tumakas, nabalot nga ng Divine Water ang babae at unti-unting natutunaw ang kasuotan nito, hanggang sa ilang sandali pa ay naiiyak na ito dahil nahihirapan na siyang makahinga. Matapos nga itong bumagsak sa sahig ay napansin niya ang isang kakaibang paggalaw. Nakita nga niya ang ahas ng ating bida na tila nagmana na sa kanya at nagmumukhang demonyo na din sa tuwing nakakakita ng bagay na gusto niya. Kinagat nga ng ahas sa leeg ang babaeng ito at nakuha pang magbigay ng negative emotion sa ating bida bago ito tuluyang mamatay. Iniisip nga ng ating bida na si Kuriyama lang naman sana ang nais niyang patayin pero tila buy one get one free pa daw ang nangyari. Nagtungo nga ito sa lamesa ni Kuriyama. Dito ay iniisip ng ating bida na malaking kawalan sa kamisyo ang pagkamatay ng mga C-ranks nila. Hindi na nga daw ito masama at ito na din ang ilalagay niya sa kanyang mga report, at dahil C-rank lang din naman siya ay malaking bagay na daw na napatay niya ang ilan sa mga C-rank ng kamisyo. Pero kung usapang blessed stones naman daw ay, pag tinanong siya ni Nieting kung asan ang mga nakuha niyang blessed stones, ay magkukunwari na lang siya na hindi niya alam ang tinutukoy ni Nieting at maging kung ano ang blessed stones. Sabay tatanungin niya daw ito kung nasaan na ang pinanggako sa kanya ni Nieting na pamanang kayamanan. Hindi nga daw ibibigay ng ating bida kila Nieting ang pinaghirapan niya, pero kung hindi daw obra ang ganitong plano ay bibigyan niya naman daw ng 100 blessed stones ang Dragnet dahil hindi naman siya sobrang kuripot. Samantala iniisip naman nito kung ano ang tunog na naririnig niya mula sa kanyang ahas. Nang makita nga niya ito ay masyado ang tuwa nito sa pagkain na parang ninanamnam pa ito kaya naman nainggit ang ating bida at tila nagugutom na din daw siya. Pero ilang sandali pa ay napansin niyang espiritu ng spiritual tool ang kinakain nito. Ang espiritu nga ng spiritual tools ay walang katumbas na halaga kung saan hindi din ito mabibili gamit ang pera. Mabilis nga niyang hinihila ang espiritu ng spiritual tool mula sa bibig ng ahas, hanggang sa nagbubunaw na nga ang dalawang ito. Pero ilang sandali pa ay bumagsak ang ating bida sabay lunok naman ng ahas sa espiritu ng spiritual tool. Masyado nga daw malakas ang ahas na ito wika ng ating bida, at napapatanong ito sa kung bakit siya kumakain ng espiritu ng spiritual tool, dahil sayang naman daw ito. Pero ilang sandali pa ay napansin niyang lumaki ang ahas na ito, naalala nga niya na pag kumakain ito ng spiritual tools ay ang volume lang ng divine water ang lumalaki. Pero ngayong kumain ito ng espiritu ng spiritual tool ay lumaki naman ang ahas kaya malamang daw ay dahil nga ito sa espiritu ng spiritual tool. Dinuro nga ito ng ating bida habang tinatanong kung spirit eater ba ang ahas na ito na tumatangu-tangu lang naman. Iniisip nga ng ating bida na lalakas lamang ang espiritu ng divine water niya o ang ahas pag kumain ito ng espiritu ng ibang spiritual tools, pero kung papipiliin daw siya sa pagitan ng kapangyarihan at pera ay mas matimbang ang pera sa kanya.
Nagbago na nga daw talaga ang buhay ng ating bida, dahil dati ay nagdadalawang isip pa siya sa pagbili ng isang stick ng sugar-coated hose, wala nga daw mag-aakala na pinagdaanan niya ang ganitong bagay. Pero naisip din ito na nakalabas siya ng buhay mula sa kutsang ruin ng dahil sa tulong ng divine water. Kaya naman hindi niya pwedeng piliin ang pera sa pagkakataong ito at habang binabalik nga niya sa kanyang mountain seal ang ahas ay naiiyak ito. Pero iisipin na lang daw niya na hindi siya nawala ng pera matapos kainin ng ahas ang espiritu ng spiritual tool, bagkus ay iisipin na lang niyang ang kayamanan niyang ito ay nasa kanya pa din pero sa ibang kaanyuan nga lang. Samantala hawak naman ng ating bida ang employee pass habang iniisip na oras na upang kunin niya ang kanyang mga blessed stones, pero nagulat ito nang may tumawag sa kanyang pangalan, ito nga ay ang Sip-Sip at tinatanong kung pumayag ba si Kuriyama sa promotion niya. Sinabi nga ng ating bida na hindi na niya kailangan pang mag-alala dahil pumayag si Kuriyama, at inutusan din siya ni Kuriyama na tignan ang mga storage kaya mas mainam kung bumalik na lang daw muna ang Sip-Sip na ito sa kanyang trabaho. Mabilis ngang umalis ang Sip-Sip at makikitang masaya ito dahil magiging kapitan na daw siya, habang ang ating bida naman ay iniisip na babalik na siya sa kanilang bansa matapos niyang makuha ang kanyang mga kayamanan. Kaya kung nais makumpirma ng Sip-Sip ang kanyang promotion ay magtungo na lang ito sa bangkay ni Kuriyama. Ilang sandali pa ay unti-unti naman ang bumubukas ang pinto sa storage room, at andito pa nga daw lahat ng blessed stones na inkita ng ating bida, kaya naman mabilis niyang sinara ang pinto at ginamit ang mountain seal niya upang makuha ang lahat ng blessed stones dito. Ilang sandali pa ay 4 na box na lang ang natitira kaya naman mabilis niyang pinahigop ang lahat ng ito sa kanyang seal. Pigil na pigil nga ang tuwa ng ating bida matapos niyang makuha ang 92,000 blessed stones mula sa storage na ito. Pero hindi naman ito nagtagal dahil biglang yumayanig ang base ng Kamishu, iniisip nga ng ating bida kung lindol daw ba ito. Pero hindi daw pala dahil tila nagmumula ang pagyanig ng base sa ground floor kung saan parang may mga higanteng halimaw umano ang naglalakad. Natataranta na nga ang lahat sa base, habang ang Sip-Sip naman ay binalikan ng ating bida upang tanungin sa kung ano ang nangyayari, pero hindi nga daw alam ng ating bida kung ano ang nangyayari, at tinanong niya din ito. Sinabi lang naman ng Sip-Sip na narinig niya daw mula sa iba na mayroong 2 B-rank na knights ang patungo sa kanila upang atakihin ang kanilang base at ang mga knights daw na ito ay giants. Napapatanong naman ng ating bida kung saan kaya nanggaling ang mga B-ranks na ito. Ilang sandali pa ay naisip ng ating bida na ang lalaking ito lang ang nakakaalam na nagtungo siya sa storage room at mas mainam umano kung papatayin na niya ito. Tinawag at inakbayan niya nga ito at may sasabihin daw sa kanya ang ating bida. Napataom naman ang lalaking ito na naliligo na sa kanyang pawis, habang ang ating bida ay tinatanong kung nakarinig na ba ito ng malakas na kalabog sa buhay niya. Bigla ngang bumagsak ang pintuan ng storage room, at makikita na lang ang negative points mula sa lalaki matapos itong bumagsak. Ilang sandali pa nang ibukas ng ating bida ang pintuan ay makikita na lang ang dugo sa sahig ng storage room. Sunod-sunod naman ang pagsabog sa base ng Kamishu hanggang sa tuluyan ng masira ang Kamishu Tower nila. Iniisip nga ng ating bida kung ano ang nangyayari, at kung bakit ganun na lang kadaling nasira ang Kamishu Tower, at kung anong organisasyon kaya ang nagsasagawa ng pag-atake dito. Habang tinitignan nga ng ating bida ang sunod-sunod na pagkasira ng mga towers ay naisip niyang hindi ito ang tamang panahon upang alamin pa ang ibang detalye at kailangan na niyang makaalis kaya naman mabilis itong tumakbo. Samantala sunod-sunod na kidlat naman ang tumatama sa Kamishu base mula sa kalangitan, kaya napapatanong ang mga ito sa kung ano ang nangyayari, dahil maging ang transmission nila sa Nishikyo ay hindi na gumagana, kaya hindi sila makakahingi ng backup. Habang ang iba naman ay hinahanap si Miyazaki at Kuriyama sabay sabing hindi ito ang tamang panahon upang mag-plak-plak pa sila dahil kailangan nila tayong tulungan. Nakikipag-unahan naman ang ating bida patungo sa gate dahil babalik pa daw siya ng downtown o Nishikyo, matapos nga itong makapunta sa unahan ay napansin siya ng lalaking ito, at agad na tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi nga ng ating bida na kailangan niyang makabalik ng Nishikyo at meron siyang permiso mula kay Kuriyama habang pinapakita ang pass niya. Natahimik nga ito nang malaman niyang ito si Akira Yamada. Ilang sandali pa ay sinabi nitong employee pass nga ito, sige lumabas ka na kaya naman nagpasalamat ang ating bida. Bigla namang bumukas ang gate dahilan upang mag-ulat ang ating bida dahil nakita niya si Tak Ashima. Inutos nga nito na isara ang lahat ng gate at huwag magpapalabas ng sinuman nang wala ang pahintulot niya. Kaya naman iniisip ng ating bida kung bakit ito biglang bumalik at kung paano na siya makakaalis.
Inutusan nga niya ang lalaking ito na pabalaykan ng lahat sa fort dahil meron daw siyang announcement, at sa pag-alis nga ni Takashima ay tahimik lang ang lalaki habang nakatingin sa masyado ang gigil nating bida, at iniisip kung paano na niya ilalabas ang mga blessed stones niya ngayon. Sinabi nga nito na alam naman na ng lahat na kasalukuyan silang inaatake ng isang organisasyon, pero mananatili daw siya sa base nilang ito upang pangunahan ang pagdepensa at laban sa kanilang mga kaaway. Sinabi din niya na sa kasalukuyan ay inaatake sila ng Immortals nang wala namang dahilan o wala man lang babala na natanggap, kaya hindi nila pwede pabayaan na lang ito at patuloy silang insultuhan pa, sabay sigaw na sama-sama tayo sa mabuhay o mamatay habang dinidepensahan ang ating base. Iniisip naman ng ating bida kung si Coral ba ang tinutukoy ni Takashima, pero hindi naman daw magkaaway ang Kamishu at Immortals, kaya malamang daw sa nagtungo si Coral dito dahil sa pagkamatay niya. Bukod nga daw kay Xiaoyu ay si Coral lang ang tao na kaya itaya ang buhay para sa kanya, kaya naman nagpapasalamat siya dito. Samantala patuloy naman sa pakikipaglaban si Coral dito kay Matt Ori, na sinasabing ito na ang final warning mo at hahayaan ka naming makaalis ng buhay kung titigil ka na ngayon. Pero muling nagcast ng kapangyarihan niya si Coral habang sinasabi na wala ka sa posisyon upang sabihin sa akin yan, namuo nga ang ulap sa kalangitan kung saan maririnig ang malakas na kulog at kidlat. Ilang sandali pa ay inutusan ni Coral ang kidlat na atakihin ang mga ito. Naiwasan naman ni Matt Ori ang mga kidlat nito, pero biglang sumulpot si Coral sa likuran niya at sinabing kailangan ninyong pagbayaran ang ginawa ninyo kay Lucio. Nagulat man si Matt Ori dito ay nasangga din naman niya ang pag-atake ni Coral, pero mabilis na gumapang ang mga kuryente o kidlat na ito sa kanyang sandata. Nabitawan nga niya ang kanyang espada dahil sa kidlat nito kaya iniisip niya na may adong nakakaasar ang kidlat na ito dahil hindi niya magamit ng maayos ang kanyang sandata, at sa tulong umano ng mga Giant Knights ay hindi niya kayang talunin si Coral. Samantala inutusan naman ni Coral ang kanyang Giant Knight upang patayin ito. Agad naman itong umatake at sa sunod na was-iwas nga ng kanyang espada ay unti-unting naglaho ang katawan ni Matt Ori. Nagsisigawan nga ang lahat ng nakasaksi sa pagkamatay ni Matt Ori. Habang ang knight naman ni Coral ay nakaluhod sa kanyang harapan, mabilis na nagtungo si Coral sa balikat nito at inutusan itong sugurin ang fort upang tuluyang wasakin ang base ng Kamishu. Samantala habang tinitignan nga ni Takashima ang mga higanteng ito na patungo sa kanila, ay sinabi ng lalaking ito na patay na si Matt Ori kaya naman natahimik lang si Takashima sa balitang ito, at sinuntok ang pader dahil sa galit niya. Nanginginig nga ito sa galit habang sinasabi na wala namang ginagawang masama ang Kamishu sa Immortals, pero bakit nandito ang leader nila at nais tayong ubusin? Kung sana daw ay naipagpaliban pa ng ilang araw ang pagpunta ni Coral dito, ay tiyak na makakapag-breakthrough siya sa A-rank. Bigla nga nitong naisip na kung mag-breakthrough siya ay makakaya niyang gapiin ang dalawang statwa at ang leader ng Immortals na si Coral, kaya naman biglang natawa ito at tinatanong ng kanyang kasama kung ano na ang sunod nilang gagawin. Inutusan niya ito na hatiin ang kanilang pangkat sa dalawang grupo, ang isang grupo ay kukunin ng mga bilanggo at sacrifice nila, habang ang isang grupo naman ay inutusan niyang ihanda ang sacrifice ritual sa fort. Napatanong nga ito sa kung hindi ba nila dapat gawin ito sa underground at bakit sa ground floor o fort na nila ito gagawin ngayon. Sinabi nga niya na wala ng oras para magtungo sa underground at para naman sa mga sacrifice, ay nakangiti lang ito habang inaalala ang sigawan ng mga miyembro nila na mamatay o mabuhay ng sama-sama. Sinabi nga niya na kung wala silang sapat na sacrifice ay gamitin na nila ang mga basurang tao sa fort na ito, dahil mamamatay din naman sila kalaunan kaya mas mainam kung magbigay contribution na lang sila upang maging ganap siyang A-rank. Nakangiti nga ito at tumitirik na ang mga habang iniisip na dumating na ang panahon upang maging ganap siyang A-rank.